What's up? Welcome to Jerobi Electronics Center and mga idol, mga bossing. So welcome po sa ating panibagong video ngayon. Okay, so wala, bakit ako nakamas? Kasi allergy ako sa alikabok eh. Alright, so mga bossing, mga idol, so isi-share ko po sa inyo kung paano natin mapabilis ang pag-repair ng amplifier. So Sakura 737 po yung i-repair natin. Okay, so isi-share ko po sa inyo kung paano natin mabilis matuntun kung ano po yung sira. Kasi kung gusto niyo bumili ng mga products ko, ayan, so ipapakita ko po sa inyo kung saan kayo pwedeng umorder. Ayan, so ito po. What's up mga ka-DIY? Welcome sa Jerobi Electronics Center. Before tayo magsimula sa ating topic ngayon, nais ko po muna kayong imbitahan sa aking Facebook page. Paki-like na lang po na aking Facebook page. Siyempre, follow na rin po. At pag nakita ninyo yung subscribe button, so subscribe na lang po na aking Facebook page para updated kayo sa mga videos na i-upload ko dito. At siyempre, mga ka-DIY, maaari kayong makapanood ng mga videos regarding sa sound systems, sound setups dito sa aking Facebook page. At siyempre, mga ka-DIY, nais ko rin kayong imbitahan sa aking Shopee store. Pag-search na lang ng GV89 para makita ninyo ang iba't ibang produkto sa aking store. Sparks. Kung meron na kayong napiling produkto dito sa aking store, pwede nyo nang i-add to cart yan. At pag meron na kayong budget, pwede nyo nang bilhin agad. Kung wala pa naman, pwede nyo na munang i-add to cart para pag meron na kayong budget, sa kanyo na orderin. COD po ang mga produkto ng Jerobi Electronics. So yan po mga bossing, so maraming salamat sa pag-follow ng Facebook page ko at siyempre sa pag-follow din sa aking Shopee page, Shopee store. So, simulan na natin ang pag-repair ng ating amplifier. Ayan, so yan po mga idol, ito po yung i-repair natin na amplifier. Ayan, so Sakura 737. Ayan. So, syempre, bago natin yan sisimulan pag-repair, so, syempre, lilinisin natin yan. Yan. So, syempre, para pag naghalo kahit tayo ng mga components dyan sa loob, so, syempre, dapat malinis yung ating mga circuit boards. Ako kasi, so, allergic kasi ako sa alikabok. So, mas gusto ko na bago ko yan himay-himayin dyan sa loob, kailangan nalinis ko na siya, no? Nakuna ko na ng mga alikabok. Alright, so here we go. At pagkatapos natin syempre linisin yan, na i-blower na natin, so doon na natin yan i-power on o i-determine natin kung ano po yung sira ng amplifier na to. So, ayan po mga bossing. So, hahanapin na natin kung ano po yung dapat natin i-check dyan. Kung ano man yung sira nitong amplifier na to. So, dapat before tayo mag-check, before natin yan i-power on, so, dapat isaksak natin yan sa nakadaan sa bulb. Series bulb. Yan. So, para hindi tayo maputukan. Yan. So, try natin i-power on. So, ayan. Kung makikita natin, hindi naman umilaw yung ating series bulb. So, ibig sabihin, walang short na nangyari dito sa ating amplifier o sa mga power transistor. Okay, so based on my observation, so nakailang seconds na tayo, parang walang nagtitrip on na relay. At saka dito yung ilaw dito sa may kanyang mic. So, hindi po umiilaw. Nakapatay po. Yan. So, naka-under naman yung fan. Yan. Nag-under yung fan. So, ang problema ay hindi nagtitrip on yung relay. Yan. So, off natin. So, walang nangyayari. Wala tayong narinig na pagtitrip off o on ng relay. So, yan pong i-check natin.
So, paano natin yan i-check mga bossing? Okay. So, yung sa akin, pag ganun mga bossing, pag hindi nagtitrip on yung relay, yung sa akin, yung ginagawa ko, nag-check ako ng offset. I-check natin yung offset. So, paano ba i-check ang offset nitong amplifier na to? So, simple lang. I-connect natin yung test prod. Wait lang mga idol. So, paano ba mag-check ng offset ng amplifier mga idol? So, simple lang. So, set muna natin yung ating tester sa 10 volts DC. At ikabit natin ang kanyang negative test prod sa ground. Yan. Pag nakapit na natin mga idol ang kanyang test prod sa ground, yan. So, doon na natin i-power on ang ating amplifier. Yan. Sa pag-check ng offset, sa emitter po tayo ng mga power transistor. So, dahil naka-emitter out po ang ating amplifier. So, pag medyo mahirapan kayo mag-check dyan, sa emitter, pwede naman kayo dito sa may local feedback. Ito. Yan. Yan. So, kung makikita ninyo yan mga idol, ayan o. Pag tinester natin yan, ayan o. May konting gumagalaw. Yan. Ayan. So, try natin dito sa kabilang channel. Ayan. So, kung makikita ninyo mga idol, sa kabilang channel, napakataas po na kanyang offset. So, ibig sabihin mga idol, hindi normal ang offset ng kabilang channel. So, yan po yung nagkukos kung bakit hindi nagki-trigger ng trip on yung kanyang relay. So, dapat yung amplifier natin, yung dito sa kabilang channel, yung mataas ang kanyang offset, so dapat isi-set natin yan sa normal. So, paano natin yan mga idol mabalik sa normal? So, dapat 0. 0 yung makukuha nating offset. So, paano natin yan masiset sa 0? So, syempre, i-check natin dito yung mga transistors, kanyang driver, bus stage, at saka sa kanyang differential. Kung saan po ba yung may problema. At syempre, yung bias. Okay? So, aside sa offset mga bossing, mga idol, may isa pa akong technique kung paano ko chine-check if normal yung amplifier. Okay, so yung isa pa aside sa offset checking, so biasing checking. So check natin yan mga idol. To check the biasing mga idol, dapat yung bias natin, yung normal bias ng amplifier natin is 0.5, no? Or hanggang 0.7. So, dapat hindi po lalampas po dyan. Pag lalampas po dyan yung bias, so, ibig sabihin, may sira ang ating amplifier. Yan. So, dapat yung target bias natin is 0.5 volts lang. So, check natin. So, paano natin mag-check ng bias nitong Sakura 737? So, simple lang po mga bossing. So, to check the bias, itap lang natin ang ating tester sa pinakamababa. So, kung merong yung tester ninyo, yung merong siyang range na 0.5, so napakaganda. So, para mas safe tayo, pag hindi pa tayo tawag dito, pag hindi tayo sigurado, so iset lang natin sa 10 volts para mataas po yung range ng ating tester. Para kunwari, pag hindi normal yung kanyang biasing dito, pag lumampas siya ng 1 volts o 0.5 volts, so safe pa rin yung tester natin. So, paano tayo mag-check ng bias dito sa Sakura 737? So, pwede tayo mag-check dito sa kanyang base to emitter sa power transistor. At pwede din dito, yung napakaganda mag-check dito sa local feedback natin. Ayan. So, pwede natin mag-check dyan. Okay, so try natin. So, ayan po mga idol. So, madalas na cause ng DC out mga idol is yung driver. Yan. So, check natin yan mamaya.
Kasi pag power transistor naman, automatic na yan mga idol. Merong shorted. Iilaw yung ating series bulb. Sa case nitong amplifier na to, hindi umiilaw yung ating series bulb. So, ibig sabihin, good yung ating power transistor. Pero double check din natin yan mga idol. So, ayan po mga idol. Ito na po ang main board ng Sakura 737. Okay. So, take note lang po mga idol. Pag nag-check kayo ng mga components, yan dito, lalong-lalo na pag nakakabit yung components sa power supply. So, dapat sure nyo na na-discharge ninyo ng maayos ang ating mga kapasitor para iwas sira ng ating tester. So, discharge muna natin. So, yung ginagamit ko sa pag-discharge ng kapasitor ay ang aking soldering iron. So, para sure kayo na maubos lahat ng charge ng kapasitor, so lahat ng mga kapasitor is i-discharge natin. Para na sa ganon ay mas safe yung ating tester. Lalong-lalo na pag nakasit sa ohms. Yan. So, pag sigurado na kayong na-discharge na ninyong yung kapasitor ng amplifier, so doon na kayo magte-test. So, hahanapin na natin ang salarin dito. So, kanina dito merong DC out sa kabilang channel nito. So, check natin mga idol. Hahanapin natin. So, check natin yung driver, yung bus stage niya, at bias transistor. At i-double check din natin ang mga power transistor kung merong shorted. Okay, so yung sa akin mga idol, yung tester ko ay palagi kong isiniset sa times 10. So, para medyo mataas ang kanyang resistance para hindi mabigla kung meron mga naiiwan na charge sa ating kapasitor. So, siniset ko lang siya sa times 10. So, check na natin ang mga components. So, ayan mga idol. So, mag-physical check muna tayo ng mga components. Ayan. So, kung makikita natin mga idol, meron na mga corrosion ang paa ng transistor sa differential. Ayan. At ito pa yung isa, dito kanina yung may DC out. Ayan. Ayan. So, kung makikita ninyo yung paa ng isang transistor sa differential ay hindi na kumakabit. So masama lamang, ito po yung dahilan kung bakit meron siyang DC out. Okay, so papalitan na lang natin. At syempre yung resistor dito, yung kanyang paa, may kalawang na rin. So, isa din po yan sa mga dahilan kung bakit merong DC out ang ating amplifier. So, corrosion po, ang isa rin sa mga dahilan kung bakit nagdi-DC out ang ating amplifier. So, pag may mayroon tayong nakikita ang mga idol, mga kinakalawang na paa na transistor, so dapat papalitan na natin yan. Kasi pag hindi natin yan napalitan, maayos din natin, pero pabalik yan si customer. So, dapat lahat ng mga kahina-hinalang kailangan palitan na mga components sa ating amplifier mga idol. So, dapat palitan nyo na lang para isahan na lang. Para syempre, matibay ang gawa natin. So, ipupull out natin mga idol ang mga merong corrosion na mga components. Ayan. Pull out natin yan. So, upon checking the drivers mga idol, so walang shorted. So, ayan po mga idol. Napalitan na natin ng mga components na may corrosion. Ayan. So, lahat po ng pinalit natin mga bago na yan. So, check natin yan mga idol kung meron pang DC out. Ay, ito pa, may isa pa na iwan. Ayan, putol. Ayan. So, papalitan muna natin yan mga idol. So, yan po mga idol. Napalitan na natin ng resistor. So, yung next na gagawin natin, i-check natin ulit kung meron pa siyang DC out. Okay, so, just keep on watching lang mga idol. So, ayan mga idol. So, check natin yan ang kanyang offset. So, ayan po yung test board natin. Hindi ba yan na kabit? Okay. So, dito tayo sa ground. At sa tap natin sa out. Ito out. So, yan. Yung kabilang channel.
Ayan. So, wala na pong DC out mga idol. Ayan. So, ready to testing na po itong ating amplifier mga idol. So, bali ito po yung lahat mga idol ang pinalitan natin ng mga components. Ayan. So, puro may mga kalawang na yan, yung mga paa nila. So, nagkakaroon na yan ng resistance. So, ngayon mga idol, ibalik natin ng maayos ang kanyang mainboard para masubukan natin kung nag-audio na. Ayan po mga idol, arrange natin ng maayos ang kanyang mainboard. So, ngayon, isusubukan natin yan mag-audio test. So, kabit muna natin ang supply ng kanyang mga tone control. So, main supply sa kanyang main amp. Ayan. At syempre ating para sa speaker terminal. Ayan. At itong ating kanyang input. Ayan. At dito pa, ikabit pa natin dito. Wait lang mga idol. So ayan na po mga idol, nakamit na natin yung sa input natin. Ayan. So, power on natin. Ayun. So, nag-tip on na po yung relay. So, try natin mag-audio test mga idol. So, ito na po mga idol. Nakabit na natin ang ating speaker wire. Input. Yan. So, para masubukan natin ang ating ni-repair na Sakura 737. So, maghanap lang ako ng music na hindi tayo makaka-copyright. Alright, so ayan. Susubukan natin mga idol. Ayos mga idol, tumutunog na. Try natin sa kabilang channel. Ayan. So ayan po mga idol, ito na po yung ni-repair natin na Sakura 737. Ayan. So ayos, napakadali lang no, napaka-basic lang po yung ginawa nating pag-repair, pag-troubleshoot nitong amplifier na to. So ayan po mga idol, so I hope na masusundan nyo pa ako sa susunod natin mga vlog. And syempre don't forget to visit my Shopee store and Facebook page. Kung meron kayong orderin ng mga PCBs, so doon na lang po kayo sa Shopee store natin. So maraming salamat po mga idol sa pagsubaybay dito sa Jerby Electronics Center.